Aray ko. Naglilinis na akong kadena kanina. Nang bigla akong mapansin na meron palang malaking crack yung motor natin dito sa kanyang... yung motor. Yung gulong ko dito sa kanyang sidewall. So, ito yung IRC na kinabit natin. No? So, stock tire to. Tapos meron pang mga maliliit na crack dito. So, yung ganito. Tingin ko kailangan na itong palitan. Ito yung kabila. Dito sa kabila, wala masyado. Ayun, pero may maliliit na rin. So, ngayon ko lang napansin. Sa harap, okay pa naman sa harap. Ito pa rin yung Jabloroso na una nating pinakabit dati pa. So mukhang kailangan natin tumakbo na para maghanap ng bukas na tire shop. So let's go na kagad. What is up mga bro? It is me again, Red Moto. And ngayong araw na ito, bigla tayong nagkaroon ng lakad. Dahil walang ano-ano biglang kailangan ko pala magpalit ng gulong. Naglilinis lang ako ng kadena kanina dahil nga maulan yung mga nakaraang linggo. And naipunan ng putik yung kadena natin. Tapos habang naglilinis ako, bigla ko lang napansin na parang meron ng maliliit na cracks yung rear tire natin. And nung sinilip ko yung kabila, meron na palang malaking bitak doon sa sidewall ng gulong natin. Linggo pa naman ngayon. Ngayong parating na week, medyo magiging busy na naman sa work. Siyempre, kailangan natin tong motor. Ayoko naman pabayaan na ganun yung gulong at baka malagay tayo sa alanganin, lalo na pagka nagpunta tayo sa medyo malayo-layo. So mas maganda, mapalitan na kaagad, diba? So baka sabay ko na rin yung front tire nito na Radgirlat. So kung napanood nyo yung vlog ko last year, August yata yun, IRC na yung rear tire natin. So yun yung stock na gulong nito na Radgirlat. So binalik ko yung stock nun dahil nga nabutasan tayo ng malaki-laking bakal and hindi na mapapakinabangan yung Jabloroso. So ayun, IRC na itong nakakabit sa atin. Pero yung front tire natin is yung Jabloroso pa rin na kinabit natin simula nung nabili tong motor. Kaya tingin ko, kota na rin tong front tire natin, no? Kasi nga, naka 14,000 odo na rin to mahigit. So sasabay na rin natin siya, no? Saka para balance, diba? Pares bago. So, baka mas makamura pa tayo ng konti kung isang set na yung bibili natin. So papunta pala tayo ngayon sa Takara Tire sa may Sapote. Malapit lang yun sa North Caloocan City Hall. Doon na rin nabili yung Pirelli Jabloroso na gamit natin ngayon, way back noong 2022. Kakabili lang, ito na Radgirlat. Tumawag naman ako kanina and bukas naman daw sila ngayong Sunday. Ang cut off daw nila is 5:30 PM. Time check 4:48 na. Tapos mukhang matatraffic pa tayo, kaya sana umabot tayo. Napaka-traffic talaga dito sa Almar. Sana umabot tayo sa green light. Go, 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 go. O, diba? Yes, umabot tayo guys. Sana dire-diretso na from here. Medyo malapit naman na tayo. Alalay lang din tayo sa takbo natin. Gawa ng mamaya biglang bumigay yung gulong. Kasi kuya, nai-ribbon yung helmet. Time check 4:54. Mukhang makakarating naman tayo ng bago mag-cut off. Uy! Kala ko malalim na lubok eh. So yun yung stoplight. Diyan na tayo kakanan. Sa pagkakatanda ko, bandang kanan yung Takara Tires. Hindi na ako nakapag maps gawa na nagmamadali tayo. Pwede naman yata mag-turn. Okay. So alalay na lang tayo dito guys. Baka natin yung Takara. Alam ko dito yun sa bandang kanan. Ito, ano to? Atlas Tires. Pag umabot tayo ng City Hall lang, di ko pa nakikita mag-ano na ako. Maps. Nasaan na ang Takara? Hindi ko makita. Ito na yung Angels City Hall na yan. Tabi na tayo guys. Hindi ko na mahanap yung Takara. Magmamaps na tayo. Google Maps. Okay, hanapin natin ang Takara. Diretso pa? Diretso pa pala. Tagpas pala ng City Hall. Akala ko bago ng City Hall. Ayun pala. Dito pa pala. Okay, so dito tayo ngayon guys. Dito tayong gulong, so magpapapalit na rin tayo. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he goes mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel it for the part in. If you start shit, you be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you be chewed up and discarded.
na agad guys. Time check. Anong oras na? 5:32. Very quick lang. Ay, kunin ko pala yung ano, yung luma. Boss. So kinuha natin yung pinagpalitan. Pero yung harap lang. Sa baba pa, para hindi malikot. Lagas ang 3-4 natin mga boss. Okay, let's go. Uwi na tayo guys. Mission accomplished ang lakad natin. So pagka ganitong bagong palit yung mga gulong nyo, no, dapat ano, hinay-hinay lang sa pagtakbo. Kasi yung mga gulong natin meron din yung break-in period, no. Medyo delikado kapag ka iwawaswas nyo kagad yung mga bagong kabit na gulong, lalo na yung mga brand new. May tendency na dumulas kapag ka nag full stop kayo. So kailangan muna natin siyang put-putin ng konti. So sabay na natin pinalitan yung harap at saka likod, no. Buti na lang naalala kong kunin yung pinagpalitan. Pero yung harap lang naman yung kinuha natin. Kasi yung likod bitak-bitak na. Kaya baka hindi na rin natin mapakinabangan. Saka medyo hassle, no, kung dalawa pa yung dala natin. Pero yung harap kasi is medyo okay pa. So kung naalala nyo, yung wave sa bahay, ang nakakabit doon sa likod nun is yung stock na front tire na itong Raider natin. So IRC yun. So kapag napudpud na yun, edi pwede natin ikabit tong ano. And syempre, in case of emergency, meron tayong backup na pwedeng magamit pansamantala. Tulad ng nangyari sa atin na nakaraan, di ba? Ang nagamit natin is yung stock na IRC tires. Lesson learned din sa akin to, no? Na dapat regularly chine-check din natin yung mga gulong natin. Siguro kung bago yung gulong nyo, kahit pagdating ng 10,000 odo, i-check nyo maigay. Pero syempre, regularly dapat before tayo mag-ride, kasama rin yung gulong sa chine-check natin, no? Kasi syempre, hindi natin masasabi, malay mo meron na palang tama na hindi mo napapansin. Tulad ng sa atin, no? Wala akong balak pa magpalit ng gulong Hindi sumasagi sa isip ko yung pagpapalit pa ng gulong. Kasi nakikita ko yung harap natin is okay pa naman yung threads, no? Okay pa. Tingin ko tatagal pa. Ayun. Buti napansin ko kanina na may malaki ng bitak yung gulong natin sa likod. Usually hindi ko naman na-check yun. Lalo na pagka nagmamadali, diretso sakay na, tas larga na. Ayun ko doon sa Takara tires pala, no? Very accommodating yung mga tao nila doon. Tapos syempre, subukan na yung gulong. Pirelli Diablo Rosso pala yung pinili nating ikabit ngayon. Which is hindi naman tayo nagpalit, no? Yung pa rin yung dati nating gamit. Kasi syempre, subok na natin yung quality and performance. Pero may mga gusto rin akong i-try na gulong Pero for now, since biglaan and hindi ko pa nare-review yung ibang gulong, stick tayo dun sa subok na, di ba? So ang total pala na nagastos natin is 3,400 pesos only, kasama na yung sealant dun. Free na yung sealant, harap likod, and pati installation kasama na, diba? So sulit na, no? Lalo na high quality yung gulong na nabili natin. And nakamura pa tayo ng bahagya dahil sa isang set yung binili natin, harap likod. Pero parang 2,160 yata ang price kung likod lang. And nakalimutan ko yung harap, pero basta alam ko naka-discount tayo. So may kasama pang libreng pito. And meron pa tayong sticker ng Pirelli and Takara tires. Nagbubusinahan na yung mga tao kasi bigla na naman magpupula yan. Oh, may welding na pala dito. Ngayon ko lang napansin na. Diba kayo isipin nyo pangit yung IRC na stock tires ng Raider, no? Tingin ko hindi naman kasi maraming contributing factors kung bakit nagka-crack siya kagad ng ganun. Yung gulong kasi na yun, di ba yung stock tires, tapos pinalitan natin kagad, medyo natambak na siya ng matagal sa likuran. Though hindi siya nagagamit, pero syempre yung mga gulong kasi natin is may expiration din na kahit hindi mo ginagamit, since naluluma siya, nagde-degrade yung quality niya. Isang taon din siyang nakatambak nun sa likuran namin, wala na din arawin. May pinakabit ko lang ulit yun nung nabakal yung Diablo Rosso natin. Nabakal no? Hindi na pa ako Kaya siguro isa yun sa contributing factor kung bakit medyo maaga nagkabitak-bitak yung sidewall ng IRC tire natin. Tapos syempre marami pang iba, no? Yung road condition, pag malubak yung kalsada o basa, syempre mas mabilis maka-burn out ng gulong yun. Tapos isa rin sa factor nun siguro kapag underinflated, tama ba yung term ko? Underinflated or overinflated yung gulong natin. Pagka sobra sa hangin o kulang sa hangin yung gulong natin, ayan, factor din yan. Kasi syempre pagka sobra sa hangin nai-stretch masyado. And pag kulang naman sa hangin tapos inupuan, tapos mabigat, diba? May top box pa tayo, tapos may angkas, isa rin yan sa nagpapabilis ng pagka-worn out ng gulong. Pero yung Rosso natin sa harap, all goods pa, diba? 3 years na. Pero mas mabilis din kasi talaga ma-worn out yung gulong sa likod kasi sa harap. Kasi nasa likod yung pinakabigat.
Eh yung rosa sa likod natin eh. Subok naman. Kaya lang nadali ng bakal na malapad. Kaya ayun. Palit. Pero pinamigay ko yun sa tropa. Pwede pang gamitin sa tricycle yun. Kailangan lang ng interior. Diba? Okay guys, so nakauwi na tayo. And naputol yung recording natin kanina dahil nalobat yung GoPro. Pero ayan. Ito pala yung pinagpalitan ng gulong natin, no? Yung sa harap. So makikita nyo, medyo makapal-kapal pa yung thread nya. So gamit ko to for 3 years. 14,000 kilometers mahigit ang tinakbo. Medyo makapal-kapal pa siya. Pirelli Jabloroso to guys. For reference lang. So I think that is it for this video mga bro. Thank you all for watching. God bless sa inyo lahat. Ride safe and bye bye. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it.